yung pinaka kasi tinatanong natin dapat sa sarili natin is hanggang kailan ba natin ito titiisin? Itong travesty na to, di ba? Hanggang kailan natin, maliwanag si Pangulo, gusto niya to tapusin by 2022, hindi na to ipapasa sa susunod na administrasyon. Therefore, magkaalaman na tayo ngayon. Kasi ang katotohanan dyan, marami sa mga, hindi ko naman alam kung madami, pero may mga politiko tayo na nakikisayaw, nakikiapid sa CPP, NPA, NDF. Diba? Natatakot sila or meron silang nakukuha na benepisyo, kaya sila nandyan. At ito yung mga yung mga reports namin, ito yung mga probinsya, not surprisingly, hindi nakakagulat, na pinakamahihirap, pinakamagugulo, yun talagang grabe yung kahirapan. Alam ko kasi pumupunta ako. So, magkaalaman tayo kasi pag hinalal ka, hinihingi mo yung tiwala ng tao, di ba? So bakit kunyari pinagkatiwalaan ka, bakit ka nakikisayaw at nakikikonsyaba at nakikialyado sa declared terrorist? Declared na yan ng Proclamation 374 Series 2017 at saka ilang mga bansa. Declared terrorist na ang CPP, NPA, NDF ng ating bansa at saka ng US, Australia, UK, New Zealand, and still European Union, di ba? Pero nandiyan na sila sa loob ng Kongreso. Ang Makabayan Bloc, nandiyan na sa loob ng Kongreso. At ano ang ibig sabihin niyan? Napakalaking kapahamakan sa ating kababayan, sa ating bansa. Di ba? I mean, umupo ka lang dyan ng isang araw sa Kongreso, makikita mo, makinig ka sa kanila, walang ginawa kundi mag-obstruct, kundi harangan yung maayos na trabaho ng totoong representante ng mga tao. Naawa ko kasi marami akong kilala dyan na totoong mga lingkod bayan, pero taling-tali yung mga kamay nila. Doon na naman ang kwento ng bansa natin dahil sa salot na to, di ba? Lahat tayo hostage. So, are we serious about ending this? This president is very serious. So, we really need to go out there and ask our elected officials, kanino ka? Sa taong bayan ka ba? Or sa salot? Ito mga terorista na talagang winasak yung bayan natin. Take a stand. Huwag kang gumitna. Yun lang. Thank you very much, ma'am. Alam ko mayroon pong idadagdag dyan si Ka Eric kasi ito rin yung kanyang binanggit. Mga last week ata yun parang nanggigigil si Ka Eric. So Ka Eric, baka gusto mong dugtungan yung sinabi ni Yusek Badoy? Colonel Zamudio, sir. Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa kay Yusek Lorraine at sino bang kasama natin? Si Commissioner Cardema? Si Commissioner Cardema. Yeah. Tama po yung talakayan natin, Colonel Zamudio, sir. Kasi kailangan pong manindigan ng mga government officials. Hindi po tayo pwedeng pumagitna-gitna o kaya i-fence setter. Kaya una sa lahat po, kung ang problema natin ay itong mga CPP party list, yun ang tawag ko sa kanila CPP party list naman talaga itong mga grupo na ito na nagpapakilalang makabayad. Kasi ang nag-create sa kanila, ang nagpapatakbo at ang kanilang pinaglilingkuran ay ang Communist Party of the Philippines. At sila ay nagiging kasabwat at enablers or conspirators ng New People's Army at ng NDF sa pagsira sa mga kabataan, pagsusulong ng mga activities ng terorismo. Kita mo, Colonel, sunod-sunod na in a matter of 1 month, mga 12 na mga leaders, na mga katutubo natin sa Mindanao, mga IP leaders, ang pinatay ng NPA sa utos ng Communist Party, of course. At lahat ito ay mga IP leaders o mga leader katutubo na tumutulong sa ating pamahalaan para sa pagpasok ng kaunlaran at seguridad ng mga komunidad ng katutubo sa kanilang mga ancestral communities. Malinaw na ang itong mga grupo ng Anak Pawis, Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers, Kabataan at iba pa, lahat sila pumapalakpak instead na magkondina sa ginagawa ng NPA. That's number 1. Number 2, dapat magiging ground na ito ng Kongreso sa Ethics Committee investigation motu proprio. Kasi kalat naman ang kaalaman at ang information is already public knowledge. There is now a pending resolution and call
on the newly installed Duterte Youth Party list sa kay Congresswoman Cardema na mag-investigate at mag-intervene ng Congress dito sa mga grupong binanggit ko na party list ng CPP, and yet they pretend na parang inosente sila sa nangyayaring mga paglilinlang at mga pagsira sa ating kabataan by way of recruitment. Ngayon lang, Colonel, inaatake nila ang gobyerno. Inaatake ng College Editors Guild of the Philippines na ang namumuno nito mga kabataang kadre ng Communist Party sa kanilang Zoom meeting, more than 200 of them, inaatake nila si General Parlade. Inaatake nila ang NTF-ELCAC dahil ito daw ay programa ng gobyerno na nagre-red tag at naglalapastangan sa karapatan ng mga tao at mamamayan, which is not true. Paano maglapastangan ang NTF-ELCAC? Ang kanyang programa magdala ng kalsada, tubig, irigasyon, at mga basic services sa mga malalayong lugar na dating nililinlang at tinatakot ng CPP, NP, NDF. Pangalawa, ang nakikita na natin na ang ELCAC is buong gobyerno ang kumikilos, buong taong bayan, buong private and public sectors nagtulong-tulong na. Kaya ayaw nila ito. Ang pangatlo siguro na punto ko, Colonel, na para sa pagtatalakay natin, I think we have to petition the COMELEC. Habang ongoing din ang Ethics Committee investigation, ang COMELEC should make a very categorical stand na walang party list o political party or any political groups na nagiging bahagi ng ating electoral process ang hindi dapat pipirma ng public declaration and the oath of undertaking before the COMELEC na kinakondina nila ang lahat ng acts of terrorism, including those individuals and groups like CPP, NP, NDF and their likes na gumagawa ng terorismo at nag-aasik ng karahasan at lagim sa ating bayan, pumapatay at gumagamit ng mga pambobomba at iba pang mga madudugo at mga mararahas na mga pagkilos. All of this must be required of them. Lahat. At kapag hindi nila sinunod, Colonel, itong mga requirements of law at requirements on the electoral process, wala silang patang mag-participate. In that manner, bago pa sila mag-participate sa panlilinlang sa eleksyon, ay maisisiwalat na at mapipigilan na ng COMELEC bilang agency of government in charge sa election at accreditation ng mga political parties, itong mga group na ito na kasabwat ng terorismo ng CPP, NP, NDF, Colonel Zamudyo, sir.